Terence Romeo sa Barangay Ginebra. So, yun nga, hati ang opinion ng ating mga kabarangay Ginebra sa balitang malilipat or papipirmahin ng Barangay Ginebra itong si Terence Romeo. Pero nga, base sa ating mga insiders na talagang kinukonsider ng Ginebra at ni Coach Tim Cone na mapunta si Terence Romeo sa Ginebra. Pero nakadepende po yung lahat kung ano yung makukuha ng Ginebra sa draft day sa this coming September. So yun nga, kapag nakakuha ang Barangay Ginebra ng big man, na which is yung kailangan ng Ginebra, ay maaaring makonsider si Terence. Pero kapag yung available yung mga point guard or yung mga guard na magagaling, katulad ni na Juan Gomez Deliano at saka ni Dal Panopio, ay maaaring si Terence Romeo nga po ay baka hindi na mapasama sa lineup ng Ginebra. So nakadepende po yung lahat. So kino-consider din nila ang i-trade para makakuha ng mas mataas sa draft sa this kind PBA draft pick para makakuha ng solid big man. Ang isa sa mga tinitingnan nila ay si Will Gozum, yung NCAA MVP. So yan yun. So pero yun nga, sinasabi ng ating ibang mga kabarangay na parang dami ng guards ng Ginebra, di ba? So parang nag-iipon na naman ba ng kumbaga security agency ang Ginebra. So yan po, para sa aking palagay ay magkakaiba naman po kasi ng function tsaka ng expertise. So, of course, nandiyan si Scottie Thompson, Stephen Holt, Nards Pinto, RJ Abarrientos, Maverick Ahanmisi, Jason David. So, yan, so mga guards ng Ginebra. So, wala na nga si L.A. Tenorio, so head coach na siya ng Magnolia. Pero, kung atin pong titingnan, ay hindi naman po magkakaroon ng redundancy pagdating sa guard. Kasi, discuss natin isa-isa. Si Scottie Thompson po kasi, siya yung pinaka sasabihin nating all-around player, di ba? So yung halos yung quality ng kanyang pagiging player ay parang si Junmar Fajardo sa San Miguel. So si Scottie Thompson can score, can penetrate, can take the outside shot, can take the three-point shot, can assist, can facilitate, can create situation. Lahat na yata, can rebound. Yun yung expertise ni Scottie, di ba? And he is the MVP. So, pwede na nga natin sabihin, he is the best guard, hindi lamang sa Ginebra, kundi sa buong liga. So, Stephen Holt, siya yung other version ni Scottie Thompson. So, sabihin na natin na si Stephen Holt po kasi can score, can take the three-point shot, can defend also. So, siguro ang mas accurate pa nga yung three-point shooting niya kaysa kay Scottie. Pero, ang kagandahan naman ng kay Scottie, he is an all-round player. Pero si Stephen Holt, parang siya yung other Scottie Thompson. So si RJ Abarrientos naman, he is a legitimate point guard. He can create, he can assist, he can take the three-point shot. So yun. At pinapagaling niya yung mga kakampi niya. So magaling si RJ Abarrientos, pero ang nagiging liability lang siya pagdating sa defense. So yun yung medyo kaibahan ni RJ Abarrientos. Si Nards Pinto naman, siguro sa among the guards ng Ginebra, si Nards Pinto po kasi yung masasabi natin na kulang lang sa playing time. So he can take the shot, he can also defend, he can facilitate, he can penetrate. So lahat nagagawa ni Nards Pinto. At ang isa pa sa tinitingnan nating guards, si Jason David, di ba? Kulang din sa playing time pero he can defend, si Jason David. Tapos Maverick Ahanmisi. So si Maverick Ahanmisi po kasi is sasabihin natin na most inconsistent player pagdating sa guard rotation ng Ginebra. So he can take the shot, of course, he can facilitate, he can also be a slasher. So pero yun, kumbaga, all in all, talagang magkakaiba yung function nila sa Ginebra. So and kung i-add natin si Terence Romeo sa Barangay Ginebra, hindi po magiging problema. Kasi si Terence Romeo is sabihin natin na one-on-one player, he can take the three-point shot, and ang wala dun sa mga yon ay yung pagiging go-to guy. So si Terence Romeo, pag sinabi mo take the shot, titira siya. Pag sinabi mong score, kailangan ng score ng Ginebra, then makaka-score si Terence Romeo. So yan po yung kaibahan ng mga guards sa Ginebra. So hindi po magiging problema kung idadagdag si Terence Romeo. And sa pag-alis po ni Scottie, ni L.A. Tenorio, may spot naman talaga sa guard position. So, nandyan si Pasomal,
Nandiyan pa rin si Paul Garcia, pero iba yung quality na mabibigay ni Terence. Kung healthy nga lang talaga si Terence Romeo, masasabi natin din talaga na mag-a-add, kumbaga parang sa Ginebra, magkakaroon ka ng additional 16 points, 2 rebounds, 3 assists, something like that. So, at bigyan natin ng chance si Terence Romeo na mapunta sa Ginebra kasi I think marami pa siyang magagawa sa Barangay Ginebra. So, though may Justin Brown di tayo, pero pag all Filipino na yung laban, wala tayong go-to guy. So, yun yung nagiging problema ng Ginebra. So, yun lang. So, hintayin natin yung draft day at ang sabi ng mga insiders, magkakaroon ng consideration after ng draft day. So, yun lang muna for today's video. Maraming salamat sa panonood. Mabuhay kayo lahat. Bye-bye for now.